Yun mga idol, kamusta? Parang uulan, pero maganda yung panahon ah. Ngayon na lang ulit nakalabas pagkatapos magbiyahe ng Buskalan. Ngayon magsi-short ride nga pala kami papuntang Matabungkay, Batangas. At mag-uumpisa kami dito sa may Dasmariñas kasi taga dito kami kay Darling. Magdadagat kami bare months na, November. Parang pangalawang dagat ko pa lang ata ngayong taon. Kaya kami pupunta pala ng Matabungkay, Batangas. Team building kasi nila. Kailangan kasama. Sabit lang ako. Sinabit nila ako. Okay na rin kasi chance ko na rin makapagdagat sa Matabungkay. Tsaka yun yung paborito kong dagat dito sa bandang south, Matabungkay. Wala, ang ganda lang kasi, ang ganda ng dagat dun liguan. Ewan ko lang ngayong bare months kasi sabi kasi pag bare months maalon. Dito pala kami dadaan sa may yung shortcut papuntang Silang para mabilis kami papuntang Tagaytay. Tsaka nasa 89 kilometers lang naman to. Parang short ride lang talaga to. Kasi para sa akin short ride lang yun Nasanay na kasi talaga ako sa mga malayo ang biyahe. O dito, imbis na papunta kami ng SM Dasma, hindi na. Dito lang kami sa may sa may shortcut papuntang Silang. So dito tayo sa kaliwa. Ayan, dito sa may papuntang Greenwoods. Shortcut to papuntang Silang. Mabilis kasi talaga dito. Silang and then Tagaytay. Problema lang kasi talaga nung mga nakaraan ginagawa yung kalsada dito. May mga parting rough road din. Pero sana ngayon okay na. Ang ganda ng daan dito na. Dati kasi lubak-lubak talaga to. Kaya pag pumupunta kaming Tagaytay, minsan mas pinipili ko dun sa kabila dumaan. Madami din kasing humps dito. Pero mas gusto ko dumaan dito. Iwas traffic. Oh, yeah. Greenwoods. Share ko nga pala, nagpalit kasi ako ng kadena nito. Nakalimutan kong banggitin na tayo nag-vlog kami pamuntang Buskalan. Kasi yung total na tinatakbo ng Winner X namin is nasa 21,000 na. And ang kwento kasi noon, kaya napilitan akong magpalit ng kadena. Actually okay pa naman. Kaso natakot ako na baka maputulan kasi nga puro pakit sa Sagada tapos Buskalan. Yun, bumili ako ng kadena is yung RK O-ring type. Lang din, 550. At nagulat ako kasi 'di ba kilala kasi ito si Winner X na maingay talaga yung kadena. Bibili kayo ng Winner X as bago pa lang. Magtataka kayo kapag napadaan kayo sa mga pader, yung center island tapos may pader, maririnig nyo yung ingay. So, mga kalansing, yun pala sa kadena pala yun. Kasi nga yung stock na kadena nito is hindi naka O-ring type. So yun, nung napalitan siya, nagugulat ako kasi 80% talaga nawala talaga yung ingay. Sabi ko, dun pala yun sa kadena, maingay. So pag bibili kayo ng kadena mga idol, yung O-ring type, masasuggest ko, the best talaga. Napansin ko pala nung nagpalit din ako ng kadena, medyo lumakas yung hatak niya. Siguro dahil bago nga yung kadena. Masarap masarap na ulit niya i-drive. Nung kasi nung stock na kadena siguro put na, kaya minsan
iba na rin yung hatak niya. Siguro pagka 30,000 na yung odo na itong Winner X ni Winnie, doon ako magpapalit ng sprocket. Parang talaga may sumpa talaga. Kailangan sipagin maglinis ng motor. Tapos aalis ka, biglang doon yung uulan eh. Pero kapag may mga araw naman na tamad ka, kahit madumi na yung motor mo, umalis ka, hindi umuulan eh. Grabe ng mga pagkakataon na yun. Ito pala yung Calax. Calax. Saan papunta yan? Batangas ata. Malakas na talaga yung ulan. Dito na kami sa silang. Mukhang hanggang Batangas na talaga to kailangan na magkapote. Wala na, kailangan na to. Hanap lang kami ng masisilungan. Wala na, basa na rin tong damit ko eh. Ramdam ko na. Sana ba to? Sa may na, Patwin Lake. Ito talaga ng view dito. Chill talaga ng vibes ng Cavite. Pag gusto mong magpalamig talaga, punta ka lang dito. Swerte lang kami kasi yun nga, sa Dasma kami nakatira, kaya malapit lang kami sa Cavite. Kunting piga-piga lang ng gas sa Cavite, nasa na Tagaytay. Twin Lakes. Ganda. Ganda dyan. Maganda dito pag kapag umaga kasi punong-punutan ng fog eh. Sarap magkape. Wala na, late na kami sa team building. Ang oras na ba? Alas 4, 4:09. Naabot kasi ang ulan kaya kailangan sumilong. Pero dito naman tuloy-tuloy na to hanggang sa may Matabungkay. Talaga maganda sa may ito maganda sa manual na motor. Mabilis pahintuin. Tsaka nakokontrol mo talaga yung speed. Tataka ako sa ibang naka-manual na motor. Siguro mga naka-Winner X din. Kasi nabasa ko sa mga page, mabilis daw masunog yung clutch lining nila. Hindi ko maintindihan paano nila ginagamit yung motor nila. Kasi sa akin, wala pa rin naman akong nararamdamang problema. Or mahina na yung attack ng Primera, siguro Tercera. Ganun pa rin siya. Wala nung pagkalabas ko sa kasa na ito, ganun pa rin yung attack. Hindi, medyo pumangit lang nung hindi ako nakapagpalit ng air filter. Pero nung napalitan ko ng air filter, ganun pa rin eh. Paano ba gumamit ng tamang clutch? Or paano ba gumamit ng clutch yung iba? Siguro lagi silang nagfi-free wheel. Yung sobrang bilis ng takbo, tapos pinipiga yung clutch, nakapiga lang, nakababad. Naku, wag nyong gagawin yun. Kasi sunog talaga yung clutch nyo nun eh. Welcome to Nasugbu. Sugbu Batangas na pala. Basta hindi ako nag-free wheel. Yung ganito kabilis yung takbo, tapos ika-clutch mong ganyan. Naku, wag. Tsaka siguro dahil madalas ako mag-engine brake, magamit talaga ako ng engine brake. Parang healthy kasi yun sa makina. Parang gano'n. Tsaka masarap kasi pakinggan yung ugong ng makina na yun. Like, nagdaan na ito, galing sa mabilis na takbo, tapos rev match. Ay, hindi rev match tuloy. Yung papamuyin mo lang ng
clutch yung makina mo para smooth yung engine brake. Gaya na ito. Tapos bigla gusto mong bumagal, pinipitik ko lang ng clutch konti, ayun mabilis mag-activate yung engine brake niya. Ganun lang gumamit ng clutch hanggang sa naging muscle memory ko na yun. Lakas ng hangin. Wait, 6 gear na pala kami. Medyo mabilis na yung biyahe namin dito kasi maluwag yung kalsada rito. Hoy! Sarap ng hangin. Lakas. Buti na lang wala nang ulan dito. Napakasarap. Overall ko, sandaan. Sarap pagsandaan. Sarap pumiga ng silinyador. Chill. Mga lokal dito, aangas. Hindi nag-helmet. Yan na. Nakaka-tempt mag-pull mag gas pull. Hindi talaga mapigilan. Tatakot si Darling. Lakas kasi ng hangin talaga. Hindi naman. Diretso yung kalsada. Sarap. May gas pull. Try ko nga, sandaan ulit. Sarap, baby. Iba talaga yung daan dito. Kanina pa ako nakababad sa 6 gear eh. Hindi ko ako nagbababa ng cambio sa haba ng daan. Ang sarap. Uy. Overtake. Uy, ano yun? Nangyari doon, nagwala no? Ganda ng daan, men. Grabe. Gas full. Ngayon na lang ulit ako na pagpatakbo ng 100 mahigit. Lagi kasing chill eh. Rock man. Woohoo!
pala na-change oil to. Wala nung bumiyahe kami ng Buscalan. Ano ba tinatakbo na ito? 1,000. Lagi ko kasing siniset sa trip A yung pag-change oil eh. So every 1,500 yun, change oil na ako. So yung ano na ito, trip A is 1,274. Ganda talaga ng makina na ito. Sulit na sulit. Saan kayo nakakabili ng stock ng gulong na ito? Parang gusto ko kasi pag napudpud na tong gulong, i-stock pa rin yung ipapalit. Pero parang wala atang nagbebenta. Kasi nagtalong ako sa may kasa ng Honda. Parang wala silang binibenta daw. Pag wala talaga, siguro ibang gulong na lang. Ano kayo maganda? Haba na naman oh. Buelo. Grabe, pag may mga diretsong daan talaga tapos nakapagpatakbo ko ng 80 to 100, yun ang tinatawag talaga na ano, no? Throttle therapy. Parang ganun eh. Kasi gumagaan talaga yung pakiramdam ko pag ganun. Parang ang sarap lang. Pakiramdam ko malayang malaya. Parang ganun. So yun, papunta na tayo ng Lian. Diyan kasi sa may kanan, Palemery yan eh. Dito tayo sa may Lian. Grabe, legal yung walang helmet dito. Siguro kahit may checkpoint dito, lisensya lang yung hanapin. Pero yung mga helmet hindi na. Kasi lahat sila mga walang helmet. Or dahil siguro linggo lang, walang checkpoint. Parang, diba? Parang kasalanan natin mag-helmet dito. Yung arko ng Lian, Batangas. Dati may nakainan ako dito ng lomi dyan sa may looban na ito. Masarap talaga. Kasi hindi ko na maalala kung saan banda yun. So may nakainan ako dyan. Solve ako. Share ko lang mga idol, no? Kaunahan ko palang naging motor is yan, Sniper 150, yung kulay pula. Kwento ko paano ba nangyari ko na 2016 yun eh. Tapos sa Dasma ay kulay puti, stick yan, rare yan, rare, white na Sniper 150. Nangyari noon, hindi, takot ako magmotor dati. Ang pasok ko kasi sa Bigutan, 3 oras yung binabiyahe ko palagi. Tapos yun, bigla na lang naisip ko magmotor na nga lang ako. Tapos nagtatanong ako sa katrabaho ko ng magandang motor. Sabi niya, mag-scooter ka, isa naman mag-manual ka, masarap sa pakiramdam. Pumunta ako ng dealer ng mga motor. Puta, nakikita ko yung Sniper kakalabas lang. 2016 yun. Wala na, na-inlove na ako sa Sniper 150 no, yung kulay pula. Lakas ang loob ko, hindi ako marunong magmotor nun, pero gusto kong kumuha ng Sniper. Ang ginawa ko, hindi lang dito. Ginawa ko nun, meron akong tropa, si Boss Junti. Si Junti yun eh, meron siyang Raider. Sabi ko, Boss Junti, paano ba magmotor? Sabi niya, may experience ka ba sa motor? Hindi, marunong na magbike. Sabi niya, Mario Sip ka. Pag ganun siya eh. Sabi niya, ano bang kukunin mo motor? Sabi ko, Sniper sana eh, yung gusto kong motor talaga.
paano yun, mahirap mag clutch. Ginawa ko, nanood muna ako ng YouTube paano mag-drive ng clutch. Sabi ko, just yun nanood na ako ng YouTube, okay na siguro to. Hindi ganun kadali yun, i-drive mo tong Raider ko. Si clutch yun parehas lang yun ng Sniper. 1 down kasi 5 up, di ko pa maintindihan yun dati. Pinadrive niya sa akin yung yung Raider niya. Maya kadaunahan namamatayan ako ng makina puta, ang hirap pala mag clutch. Pero dahil sa kagustuhan ko magmotor talaga, isang gabi lang yun papaandar ko ng malayo yung Raider niya. Sabi ko okay na, parang okay na siguro yun. Sige, boss Yunti, maraming salamat. Kukunin ko na yung Sniper bukas sa dealer kasi approve na ako nun So ayun, di pumunta ako nun sa dealer. Pinaliwanag na sa akin alam mo yun, pag kuha ka ng motor, diba, i-explain sa'yo yung mga maintenance. Hindi na i-explain yun kung paano mo siya i-drive, basta yung lang yung mga function ng mga buttons, ganoon. Pero habang pinapaliwanag sa akin yun ng staff doon sa dealer, total lutang ako parang pinagpapawisan ako, paano kaya ilalabas or iuwi itong motor na to. Tapos bigla akong tinanong yung staff, boss, pwede nyo ba i-deliver sa bahay? Kanya sir, hindi pwede i-deliver, hindi, wala kaming ganun. Kabado na ako, pero hindi ko pinalata. Ginawa ko, talagang inalala ko lang yung paano paandarin yung Raider. Tapos ilalabas ko na sa kasa. Putik, umuwi ako ng bahay na naka-tresera lang. Tapos namamatay na ako, pinapaandar ko lang. Tapos nung nag-tresera na, sa gilid lang talaga ako, mga ganito lang, ganyan. Tresera, hindi ko na siya kinuwarta kasi baka malito ako kasi baguhan pa lang ako naka-tresera lang talaga dito lang sa gilid hanggang nakauwi ako ng bahay. Grabe experience yun, hanggang sa hindi ako makatulog kasi gusto kong siyang i-drive. Tapos yun, eventually yun yung motor na enjoy ko talaga. Sarap no? Sniper 150. May nangyari lang kasi nawala sa akin yung motor na yun, pero that's another story naman. Pero yun lang sinare ko sa inyo. The best yun, Sniper 150. Nung kukuha ulit ako ng manual, wala nang Sniper 150. Nakita ko tong Winner X, pula din, parang naalala ko yung Sniper ko. So parang ito yung kinuha ko. Kasi na-inlove din ako gaya ng pagka-inlove ko dun sa Sniper 150. Ayun lang. Kaya hanggang ngayon pagkatapos kasi ng Sniper 150, nakawala sa akin yung motor ko. Nag-scooter ako, mag-scooter. Okay naman, lalo sa traffic, talagang relax na relax ka, comfort. So pag naglo-long ride, namimiss ko yung clutch, kagaya na ito, may ginakalikot. Kaya bumalik talaga ako sa manual. Parang nung kauna-unahan ko kasi nagkamotor ako, baga hinahanap-hanap ko yung pakiramdam na yun. Baga na-inlove ako sa pakiramdam na yun. Yun, parang wala lang, may kakaiba kasing na hindi ko may paliwanag talaga. Kaya nagdesisyon talaga ako bumalik sa manual. Parang parang yung sitting position na ito, parehas lang talaga sa Sniper 150. Kaya ito yung nakuha ko. Dahil na-share ko lang. Lamig ng hangin dito. Ano to? Namiss ko tuloy yung mga tropa kasi yung group ride namin tagal na ata
nangyari yun, naka Mio Soul ay pa ako nun. Pumunta kami dito, naligo kami sa Matabungkay. Ang sarap din pag nagra-rides tapos marami kayo. Nakakamiss. Kailan ba yun? 2021? Ngayon kasi may mga busy na mga tropa, hindi na maaya sa rides. Ay, naiintindihan ko naman kasi naman may responsibilidad na. Oh, ano to? Tulay? Paano tulay nangyari dito? Tulay nga ata ginawa nila. Kasi bagong kalsada to. Oh, ginawa nila ng parang imbis na diretso, kinorb nila. Siguro dahil na landslide yun. Wait nga, ang feeling ko dito na yun Dali. Bili muna kami ng alak. Bait naman ng asong to. Relax. Tensya ka na, wala akong dalang pagkain. Yun, makabili na rin ng alak. Buti may dali doon. Malapit na kami, 2 kilometro na lang Bilabas ko na rin yung mapa kasi hindi ko na matandaan yung ito na, Matabungkay Beach Hotel. Uy. Ngayon na lang ulit ako mag-iinom ng card. Puro na kasi tayo pag mga tito na kasi pang grande na pag mag-iinom para walang hangover. Naamoy ko na yung simoy ng dagat. Fresh. Ay, parang sumobra pala tayo. Doon pala yung bahay nila. Sumobra, hindi ko napansin. May lilikuan ba rito? Sila ba yan? Bibili lang kami kape. Sila pala yun nasa loob. Yung bahay nila medyo malayo sa dagat. Walking distance pa. Pero okay na rin. Dito. Oh, ang lawak dito. Ang ganda pa. Ganda. Ganda talaga dito sa Matabungkay. Ang linis. Lalo na kapag low tide. Yun mga idol, grabe. Kagabi nakalimutan ko na mag-vlog pagdating namin kasi grabing pagod. Tapos napainom pa ng matindi. Tapos nagasikaso, ihaw. So ngayon kape muna kami tapos ligo mamaya. Marami guys, ngayon na lang ulit ako nakapagdagat. First dagat ko this year nung February. Nung November ngayon ito mo naman dagat nung November. Ayos din pala kahit bare months dito sa Matabungkay.
Hello. Good morning. Good morning, guys! Good morning lahat mo. Kape, mga idol. Sarap gumising dito sa Matabungkay ng umaga. Ba talaga yung naidudulot ng dagat? Kaya pa. Sarap. Saka sa Batangas talaga, Matabungkay talaga ano. Para sa akin lang naman yun, pinaka the best.